Sunod, mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Yussi Claire Castro. Banat naman ni Yussi Claire Castro, mga kababayan, kay Sara. Buwelta ni Attorney Conte at buwelta ni Yussi Claire Castro. Pakinggan natin ha, mga kababayan. Ito yung buwelta ni Yussi Claire Castro na ikakagalit talaga ng mga DDS. Ito ha, pakinggan ninyo, mga kababayan. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin. Kung naalala nyo, mga kababayan, sabi ni Sara, humingi siya ng tawad sa mga Pilipino na tinulungan niya si PBBM para maging presidente at nalunod tayo sa baha dahil sa ginawa niya maging presidente si PBBM. Pakinggan natin ang reaksyon ni Yussi Claire. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. Ayan, pakinggan nyo ha. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin. At kita ninyo? Sinabi ni Sara, wala na daw tayong bansa sa 2028 kay nalunod na sa baha. Naubos na sa korupsyon. Baka nakalimutan niya nung panahon ng tatay niya na 6 years. 13,917. So, hindi ba tayo binaha noong 2016? Putang ina! Naranasan kong bahain sa Santa Mesa! Nakita ninyo, ang lalim ng tubig. Nasa vlog ko pa yan. Binaha kami Santa Mesa nung panahon ni Digong. Putang ina. Tapos ang natanggap ko, isang manok lang at 2 pirasong itlog at mantika. Tapos Nescafe at 3 noodles. Pakinggan natin. Si Yussi Claire Castro. Ito, Sara, bago dapat magbutaw ng salita, make sure na hindi ka mabubutasan. Kasi bumabalik sa'yo. Wala na daw tayong presidente, wala na daw tayong Pilipinas sa 2028 kasi nalubog na sa baha, naubos na sa kurap. Ito. medyo humuba ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, aking pong kinuha ng mga report. Ayan. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina Bagyong Ninya. na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. Ayun. 2020, Ambo. Ayun. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. May undoy pa, naku. Nandyan din po ang Ulysses, Ayan pa yung Odette, Ulysses. at Odette. Agaton. Nakalimutan ninyo yung bagyong undoy, putang ina. Buong yun, Santa Mesa, Marikina, halos buong Maynila. Walang ginawa si Digong. Tapos ito pa yung Ulysses, kung naalala nyo, si Mama Leni Robredo lumalangoy sa baha yan. Nakalimutan ninyo? Yung Ulysses, hanggang liig ni Mama Leni Robredo yung baha. Nilangoy niya. Nakalimutan nyo yan? Hindi makakalimutan ng tao yan, Sara. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po na malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Di ba? Ito po ang isa. At ang sumusunod, ito lamang po ang aking na-print at marami pa po. If you will... Hindi, actually po ang undoy kay Digong po yan. Ang Yolanda po ay ang kay Pinoy. Kung naalala ninyo sa Leyte, yung Yolanda kay Pinoy. Pero yung undoy kay Digong na yan. Undoy, Habagat, Odette, Ulysses, Ordoha. Marami po yan, mga kababayan. Sobrang dami, kung naalala nyo po. Yun ang pinakamalakas na naranasan kong bagyo ay yung yung undoy, no? Undoy tapos Habagat. Yun ang pinakamalakas na. Ultimo ang Santa Mesa nun, ang lalim ng tubig. Hanggang dito ko, hanggang dibdib ko yung tubig. Buti na lang nakatira kami sa kondo, nasa 6th floor. Hindi kami inabot, pero kahit nasa 6th floor ka, kung wala kang pagkain, kailangan mong lumabas. 'Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Tapos, syempre, umalis na kami doon kasi malalim. Pero mga kababayan, kahit umalis kami, bumalik itong Habagat, ayun na naman. Ang tubig, hindi nga umabot dibdib hanggang bewang, pero hindi kami makalabas. Kasi bakit? Ang likod namin, San Juan River.
Tapos yung Marikina, grabe po ang baha niyan, mga kababayan. Tapos baka nakalimutan ninyo yung nangyari sa Iligan City, di ba? Ngayon, nakaraan sa Iligan City, kung naalala ninyo, project ni Digong yan. Anong nangyari sa flood control niya sa Iligan? Di ba? Hindi project ni Marcos yan. Kita nyo, mga kababayan, ganyan po ang isipin ni Sara. Huwag siyang putak ng putak. Kaya ililinlangin pa niya yung mga tao. Ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya huwag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. Ayan, kita ninyo? Yan, Sara, dapat naisip mo yan bago ka pumutak kasi bumabalik sa'yo eh. Ito pa, mga kababayan, may isa pa dito na sinagot ni Yussi Claire Castro. Ito pa, pakinggan mo. Siya dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Ihingi daw niya ng tawad kasi tinulungan niya si PBBM. Tapos ihingi niya ng tawad kasi lubugin daw tayo sa baha at maubos daw sa kurap. Pakinggan niyo pa ulit. Mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Di ba? Biktima ng EJK, biktima ng gera sa Marawi na iniwan nila doon na pulbo ang Marawi. Wala nang kwenta ngayon, naging ghost town. Di ba? Kung naalala ninyo. Yung sa 44, ano na yun ng tawad at nakalimutan niya. Ruel Costello, siya hello ay po sir, magsabing salamat meron po. siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Tama. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, na hindi nagtatrabaho. At itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and security for her personal trips. Diba? Biruin mo, personal trip mo, pamasahe mo sa'yo. Pero yung security mo ang nagbayad, gobyerno. So anong ginawa ninyo dun? Party ba ng trabaho mo ang maggala ka sa iba-ibang bansa at magbitbit ka ng sandamakmak na security? Diba? Tapos pupunta ka sa isang event, wala namang tao, tapos yung security mo, naghahawak kamay, apakadami. Diba? Tapos gumastos ka ng 7 million sa isang taon lang. Dahil sa pamasahe ng security mo, Kateki, dito ka Kateki, sumama ka Kateki, bagko Kateki, alate Kateki, punta tayo ng Dahig Kateki, punta tayo ng Malaysia, punta tayo ng South Korea, ito pa, punta tayo ng Australia Kateki, babalik tayo ng Japan, Kateki, punta tayo ng Netherlands Kateki, uwi tayo ng Philippines Kateki, magtanim tayo ng puno, Kateki, balik tayo ng Netherlands Kateki. 7 million agad. 'Di ba? 7 million agad. Hindi mo ba ihingi ng tawad 'yan? Trabaho ba ng Vice President ang lumipad? So anong pinagjujutihan mo sa dahig? Yung tatay mong nakulong? Anong pakialam namin mga Pilipino doon? Pag nakauwi ba ang tatay mo, magbago ba ang buhay namin? Kahit nga pauwiin mo yung tatay mo ura-urada, hindi naman tatangos ang ilong ng mga Pilipino, pango pa rin eh. 'Di ba? Tapos yan, hindi mo ihingi ng tawad yan? 'Di ba? Continue. And security for her personal trips. Dapat po rin niya ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging secretary ng DepEd. Kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging secretary ng DepEd. Di ba? At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At sana ihingi mo rin ng tawad, Sara, yung 19,000 ghost student
Di ba dapat hiningi mo ng tawad yun? Saan ka nakakita? 19,000 mga multong estudyante na binadjitan mo? At sana ihingi mo ng tawad yung mahigit 5 billion halaga ng mga pagkain na inaamag. Dapat ihingi mo ng tawad yan. Saan mo dinala yung mahigit 5 billion? At yung ano mo yung red tag sa, tawag doon? Yung hindi nagustuhan ng COA na mahigit 12 billion. 12 billion na hindi pasado sa COA. Si Robin TV official, pandemic is in the time also niyan, Kent, di ba? Yung pandemic, di ba? Kita nyo yan? Dapat hingi nyo ng tawad yun. Ang sabi ng mga Pilipino noong pandemic, biruin ninyo. Pandemic, pero unlad ang ekonomiya. Paano hindi unlad? Umutang ka na mahigit 14 trillion. Di ba? Unlad ang ekonomiya. Bakit? Ang laki ng utang nung bumaba siya pagka-presidente, putang ina. Sinong nagsalo? Sinong nagmana? Si Marcos. Ang galing-galing. Noong pandemic, meron akong 8,000. 2 beses ako nakakubra ng 8,000 noon. At ang kinubra ko noon sa sa M. Luwilier, di ba? May code binigay ang barangay. Ito DSWD, sulat mo pangalan, trabaho. Hindi ka nakapagtrabaho, may 8,000 ka. Tapos second batch, 8,000 ulit. Saan mo i-claim? Sa M. Luwilier. Pila kami noon, napakahaba ng M. Luwilier, putang ina. May bigas, may manok, may dilata, may noodles, may mantika, may itlog, di ba? May 1,000 pa. Binigay si Yorme sa amin. Sabi nga ni Yorme, baka yung 1,000 yan, ipang-riban nyo lang. Hindi namin nakalimutan yan. Kaya nga galit na galit si Yorme nun kay Digong di ba? Di ba? Ayan na naman. Ayan na naman si Digonggong. Lumabas na naman. Putang ina, kinikla kita kanina ka pa. Maghasik ka na naman ng kabubuhan. Ayan na, mga kababayan. At may karapatan akong tumanggap nun kasi bakit? Inutang ni Digong yon sa iba-ibang bansa. Kaya umabot ng 14 trillion. Tignan ninyo, mga DDS. Ikakagalit na naman mga DDS to. Magkano nga ba ang utang ni Digong na minana ni PBBM? Ito, ipapanood natin. Basta na lang maghihingi. Utang ni Digong minana ni PBBM. Mga DDS, tanggapin ninyo. 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. Mahigit 68% o 8.77 trillion pesos mula riyan ay locally sourced. Ang natitirang 4.2 trillion pesos naman ay external debt ng Pilipinas. Mahigit 2.4% ang itinaas ng utang ng Pilipinas nitong Hunyo mula sa 12.5 trillion pesos na naitala noong Mayo. Kung ikukumpara naman sa nakaraang taon, lumobo ang utang ng Pilipinas ng mahigit 14%. Mula po yan sa 11.6 trillion pesos noong June 2021. Lumalabas po na mahigit 1 trillion pesos na ang nadagdag sa loob ng isang taon. Awa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi kako itong nag-imprint. Kung ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga Pangulo, mapapansing hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa 5.9 trillion pesos na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nag-iwan si Pangulong Duterte ng 12.79 trillion na utang kay PBBM. Lumalabas na 6.8 trillion ang nadagdag sa loob ng 6 na taon lang. Tapos ngayon nagreklamo sila bakit daw umabot sa 14 trillion. So 12, 13, 14. Tignan ninyo. Ilang taon na si PBBM? 4 years na presidente. 2 trillion lang na dagdag. Di ba? Kay Digong, 6 trillion. Biruin ninyo. Si PBBM, 22, 23, 24, 25, 26. Sabihin natin 5 years na or 4 years ang kanyang pagiging presidente. 2 trillion lang na dagdag. Kasi 14 trillion na ang utang ng Pilipinas ngayon. So, 12.9 ba? Edi 1 trillion mahigit pa nga lang di ba? In 4 years, kay Digong dati, putang ina. In 4 years, 3 trillion na. Putang inang yan. Di ba? Ay, nako.
Sabi ni Ma'am Eileen Sotelo, kami po Sir Kent, wala kami kasi bato ang bahay namin. Hindi po yun, walang bato, walang simento ang bahay nung pandemic. Lahat po ng mga pamilyang Pilipino may matatanggap, maliban na lang sa mga local government or sa mga opisyalis dyan sa barangay ninyo na hindi nagbibigay. Sa amin, dati sa Maynila kasi ako nakatira, hindi po pwede kay Yorme yun. Pwede mong ireklamo kay Yorme, patay si chairman. Nakipag-away pa ako ng chairman ng Maynila noon. Naalala nyo, yung chairman na kaaway ko, kaaway din ni MMDA Go. Nakilala nyo si Go? Anong pangalan nung Go na MMDA? Yung naninita ng wrong parking? Yung chairman doon na si Kirante ba yun? Dyan sa Santa Mesa, Maynila. Kaaway ko din yan. Ayaw ba naman kami bigyan? Pero inuna yung lahat ng angkan niya. Kaaway ko siya. Diba? Ganyan talaga ugali niya. Kita nyo mga kababayan? Si Rolito Go. January 7th. Diba? Ganon yun mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi ni Yossi Claire Castro, wag basta-bastang pumutak. Diba? Siya dapat na ihingi ng Kasi marami. paninira. Instead na siya ay magtrabaho at Si Gabriel Go. sa gobyerno. Oh. Matatandaan Hindi, niyo siguro Loreto. na sinabi niyang siya ay may alam di umano na mabababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan Diba? ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Diba? Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers Ayan. na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Kita mo? Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. Tapos meron pa silang ginawa noon mga kababayan na bininta nilang ginto sa Thailand. Tapos ang ginawa nila, binaliktad nila si Pinoy daw ang nagbenta. Putangin na mo, DDS kang bobo ka. Diba? Ang sabi nila, bininta ng administrasyon ni Pinoy sa Thailand ang ginto. Putangin na mo, paano makapagbenta si Pinoy? Ikaw na ang presidente. Niluloko nyo naman yung taong bayan. Ginto sa Thailand, tinitwist nila ang balita si Pinoy daw nagbenta pero nangyari sa administrasyon ni Digong. Ano yung ginto sa Thailand? Ito Thailand. Sinabi nila si Pinoy daw nagbenta ng ginto sa Thailand. Ayan fact check yan Nitong buwan, kumalat ang video na ito sa YouTube mula sa uploader na si kapatid Abby Nids. Ang alegasyon, may $141 billion scandal daw ang pamumuno ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang pera, ginamit daw sa pagpapadala ng tonela ng ginto sa Thailand. Higit kumulang 3,500 metric tons ng ginto ang naipadala at idiniposit sa Bank of Thailand sa di man lamang dahilan. Ang basehan niya, isang dokumento na galing umano sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ang hatol ng News 5, wala pong katotohanan ng mga sinasabi sa video na yan. Una sa lahat, itong circular number 49 na pinakita sa video, hindi po totoo ang dokumentong yan. Hinalukay natin ang tamang circular number 49 mula sa official website ng BSP. At kontra sa nakalagay sa video, hindi taong 2014 kundi taong 1994 ito na-publish. Magkaiba rin ang nilalaman ng dalawang sirkular. Yung peking sirkular tungkol raw sa US currency notes na ginamit nga sa gawa-gawang issue ng pagpapadala ng ginto. Habang yung totoong sirkular tungkol naman sa amendment sa Manual of Regulation sa mga bangko. Ikalawa, ayon... Kita ninyo? Ganyan sila noon. Basta masira lang nila ang sinabi nilang otso diretso ni Pinoy. Kita ninyo? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung noon, politician ka, tapos babanggain mo si Digong, vlogger ang kakalaban sa'yo. Lahat ng baho mo, kalkal. Si Trillanes nga, nagkaroon ng bank account sa Singapore eh. Paano magkaroon ng bank account sa Singapore si Trillanes? Pilipino naman siya.
Putang ina. Tapos inamin ni Digong, kinakat-kat-kat daw niya yung number, inimbento daw niya. Putang ina mo. Diba? Yan yung mga, yung mga trolls ni Epstein. Jeffrey Epstein trolls na minana ni Digong na $10,000. 10 million pesos daw, according sa pag-aaral ng Oxford. Diba? Kita ninyo yan. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Alam nyo na. 'Di ba? So, yun lang po mga kababayan.